Isang simbahan ang pipig saksi sa nakaraan. May ilang saksi na tila kinukupli ang tunay na nangyari noong June 5, 1899. Ano nga ba ang katotohanan sa pagpatay sa tinuturing na dakilang general na umukit sa ating kasaysayan? Noong October 29, 1866, isinilang si Antonio Novicio Luna sa Binondo, Manila. Siya ay ang bunso sa 7 mga anak ni Joaquin Luna at Loriano Novicio. Kapatid niya ang pintor na si Juan Luna. Nagtapos ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Municipal de Manila sa edad na 15 na may pinakamataas na parangal. Nag-enroll ng pharmacy sa Colegio de Santo Tomas at ipinagpatuloy niya ang kursong ito noong 1886 sa Universidad de Barcelona. Nagtapos noong 1890 sa Espanya. Siya ay naging bahagi ng La Solidaridad ng 2 taon kasama sina Jose Rizal. Higit 30 na essays ang kanyang naisulat sa pen name na Taga-Ilog. Bumalik sa Pilipinas noong 1894 kung saan naging dalubhasa sa pagiging scientist at chemist. Noong 1896, dinakip si Antonio Luna ng mapagbintangang bahagi ng katipunan. Dahilan para patawan ito ng parusang exile. Ipinatapon ito pabalik sa Espanya noong 1897, nabigyan ng amnestiya sa tulong ng kanyang kapatid na si Juan Luna. Ginamit niya ang pagkakataon ng paglaya upang pag-aralan ang military tactics at mga krusong may kaugnayan sa giyera at paglaya. Taong 1898, bumalik ito sa Pilipinas at lumapit ito kay Emilio Aguinaldo at naging bahagi nga ng cabinet members ng Pangulo. Naging directors of war ng bansa. January 23, 1899, kasama si Antonio Luna sa pagproklama ng unang republika sa buong Asya na sinagawa sa Malolos, Bulacan. Dito sa Bulacan, nakilala ni Luna ang babaeng si Isidra Cuangco. Isa sa mga mansyon ng Cuangco na malapit sa Braeswain Church ang ginagawang daungan ng mga may posisyon sa gobyerno. Ito ay ayon kay Encarnacion Saulo Padilla, best friend ni Isidra. Nagsimula ng giyera sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. Anong humingi ng tulong si Luna kay Pedro Handolino ng Caloocan, tumanggi ito na dahilan para sa di nila pagkakaunawaan. Sa isang pagpupulong, nagkaroon ng girian sa pagitan ni Felipe Buencamino at ni Antonio Luna dahil gusto ni Buencamino na magpasailalim tayo sa Amerika na ayaw ni Luna. May 27, 1899, isang pagpupulong ang naganap sa pagitan ng mga kakampi ni Aguinaldo. Kabilang doon, sina Buencamino at Handolino, panahon na naroon din ang kanyang ina sa kabanatuan. 4 na beses na nagpadala ng telegrama sa Aguinaldo. Sinigurado ni Aguinaldo na makakarating ang telegramang ito. Ayon kay Larry Hinares, isang manunulat, dumaan si Luna sa Bulacan bago ito dumiretso sa Nueva Ecija. 25 na sundalo ang kasama nito, ngunit nang madatnan nilang sira ang tulay, 2 na lamang ang sumama sa kanya. Ito ay sina Colonel Paco Francisco Roman at Eduardo Rusca. Pagdating ito sa tanggapan ng Pangulo sa Kabanatuan na isa ring kapilya, nagulat siya dahil naroon si Handolino. Nakala niya ay tinanggal na ng Pangulo. Di ba pinakulong kita? Bakit pinalaya ka rin? Umakyat ito sa tanggapan at nadatnan nito si Felipe Buencamino, ang Secretary of Foreign Affairs na kaaway niya. Matapos nilang muling magtalo, may narinig siyang isang putok ng baril. At nakita niya muli sa Handolino. Sino ang tangang nagpaputok? Bundeta! Na inundayan siya ng taga. Pinagbabaril siya ng ilang mga kawal ng kawit hanggang sa ito'y mamatay. 41 na taga ang ginawa ng mga ito sa general. Ito ang dating presidential quarters dito sa Cabanatuan City. Ang mismong gusali na ito ay ang mismong saksi sa pagpatay sa general. Nakasulat sa mga historical marks ang kasaysayan ng pagpatay sa general at kay Paco Roman. Dito mismo namatay ang general sa plasang ito.
Hanggang may sumilip daw na isang matanda at nagsabi, Ano? Nagalaw pa ba yan? ilan sa mga saksi doon ay pinangalanan ng matanda bilang ang ina mismo ni Emilio Aguinaldo na si Doña Trinidad. Pinatutuhanan ng kaganapang ito ng historiador na si Juan Villamor at Ambet Ocampo na nagmula ang utos sa ina ni Aguinaldo. Walang naging maayos na imbestigasyon at sinabi sa mga pahayagan na pinagtanggol lamang nilang kanyang mga sarili laban sa general. Maugong ang naging usap-usapan noon na malaki ang ginampan ng papel ni Felipe Buencamino at ni Doña Trinidad sa sinapit ng general na patuloy na tinatanggi ng pamilya Aguinaldo sa kasalukuyan. Guys, dito sa lugar na ito, dito kinitil ang buhay ni Luna. Ang plasang ito ay simbolo ng karumal-dumal na krimen. Isang lugar na Pilipino pa rin ang kumitil sa isang general na sana'y sagot sa pabaksak ng puwersang laban sa mga Amerikano. Ayon sa isang Antonio Jimenez, siya ang naging saksi sa pagdibig ng bangkay nito sa isang lumang simenteryo. Ipinahukay din sa kanya noong 1902 at ipinadala sa isang Jose Tombo. Ibinigay naman ni Tombo ang kahon kay Trinidad Tino, habang si Tino ibinigay ang kahon kay Jose Luna, kapatid ni Antonio Luna. Pinatago naman ni Jose sa isa pang kapatid na si Joaquin Luna na taga San Fernando, La Union, at huling nabalita ang inilagay ito sa Quiapo Church sa Manila. Isang batang lalaki ang nakita sa isang pagtitipon sa Tarlac. Nagulat na lamang ang lahat dahil kamukha di umano ito ni Antonio Luna. Ang pangalan ng bata ay Antonio Cuanco. Anak daw ito ng kapatid ni Isidra. Ayon sa manunulat na si Larry Henares na nanaliksik tungkol kay Antonio Cuanco, namatay daw ito sa edad na 45 years old. Panahon din kung saan nawawala ang mga boto ni Antonio Luna sa Quiapo Church. Nagulat na lamang daw ang lahat na dalawa ang buto na nasa loob ng kataol ni Antonio Cuanco. Ito nga kaya ang nawawalang buto ng general? O si Doña Trinidad kaya ang tunay na mastermind sa utos ng pagpatay kay General Luna na sinunod ni Aguinaldo? Isa nga marahil sa napaka-kontrobersyal na paksang ito sa ating kasaysayan na ginawa ng dambana ng mga taga Nueva Ecija, lugar kung saan pinatay ng kapwa Pilipino. Pagkakataon sa ating kasaysayan na tila piniling kumitil ng ilan sa atin para lamang sa posisyon at kapangyarihan. Isang alaala ng dakilang general na walang hinangad kundi ang kalayaan ng ating bansa, isang katapatan, pagmamahal sa bansa na kayang ialay ng isang tao ang sarili niyang buhay na nagdulot ng pilat sa ating kasaysayan na hindi natin dapat talikuran. Bayani, salamin ng aking buhay. Bayani, liwanag sa isipan. Bayani, Po si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye!